Ang makapagtapos ng pag-aaral ay pangarap ng halos lahat sa atin. Pero paano kung ang paglalakbay papunta sa iyong paaralan ay lubhang peligroso at maaari ka nitong ilagay sa tiyak na kapahamakan? Paano kung kailangan mong tumawid sa rumaragasang ilog, dumaan sa sira-sirang tulay, maglakad sa nagyayelong paligid, at umakyat sa matarik na bundok para lang makamit ang edukasyong inaasam? Tara at sabay-sabay nating alamin ang 10 pinakamapanganib na daan na nilalakbay ng mga bata sa iba't ibang panig ng mundo para lang makapasok sa eskwela. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na tulad nito. Pang-10, Bagmati, Nepal. Ang bulubunduking lugar ng Kanpur sa probinsya ng Bagmati, Nepal ang una nating pag-uusapan. Ito ang Trishuli River na may lapad na 60 meters na kinakailangan tawirin upang makapunta sa pinakamalapit na bayan. Dahil sa kawalan ng tulay, isang lalaki sa village ang nakaisip na gumawa ng kakaibang bakal na kable upang mapadali ang pagbiyahe ng mga kalakal patungo sa kalapit na bayan. Di kalaunan, ang kableng ito ay ginamit na rin maging ng mga batang papasok sa kanilang eskwelahan. Upang makarating sa Sri Adarsha School, kinakailangan tawirin ng mga estudyante ang ilog sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na tuwin, isang animoy basket na sasakyan na nakakapit sa steel cable. Ang tuwin ay gumagana sa pamamagitan ng mano-manong pagtulak dito habang nakatapak sa bakal na kable. Kailangang pagdaanan ng mga mag-aaral ang mga kableng ito 2 beses sa isang araw para makapasok sa eskwela at makauwi sa kanilang bahay. Ang matinding balanse ng mga batang nagtutulak dito ay lubhang kailangan dahil anumang pagkakamali ay maaari nilang ikapahamak. Pang-9, Sichuan Province, China. Ito ang daan papunta sa elementary school sa Sichuan Province sa China. Bago pa man magsanay ng iba't ibang aralin ng mga bata, kinakailangan muna nilang mag-aral sa pag-akyat sa matataas na bundok gamit ang mga hagdan na gawa sa kawayan na ikinabit. Dahil lubhang peligroso ang pag-akyat at pagbaba, nakakauwi lamang ang mga bata 2 beses sa isang buwan. Lakas loob nilang pinagdadaanan ang lahat ng ito upang makapasok sa kanilang paaralan na matatagpuan sa paanan ng bundok. Ginagawa nila ito nang walang anumang harness o safety precautions at isang maling hakbang mo lang ay tiyak na maaari mong ikalaglag. Hindi na bago para sa mga batang ito ang pag-akyat sa napakadelikadong hagdan na ang iba ay may edad na 5 taong gulang pa lang. Nakiusap sa lokal na opisyal ang mga taga roon na magpagawa ng mas maayos na daan para hindi na kailangang umakyat sa mga kahoy na hagdan ng mga bata. Ngunit ang daan ay tinatayang nagkakahalaga ng $2 million o katumbas ng halos 100 milyong piso. Dahil na rin sa kakaunti lamang ang pamilya na nakatira sa taas ng bundok, ay hindi na sila umaasa na mabibigyan ng agarang pansin. Pero nang kumalat sa social media ang larawan ng hirap na pinagdadaanan ng mga bata papasok sa kanilang paaralan, nag-provide ang kanilang gobyerno ng mas maayos na hagdan na gawa sa bakal. Lubhang delikado pa din pero mas napapabilis nito ang kanilang pag-akyat at pagbaba sa matarik na bundok. Mas mabuti na rin kumpara sa mga hagdan na gawa sa kawayan na una nilang ginamit na maaaring bumigay anumang oras. Pang-8, Rio Negro River, Colombia. Ang steel cable na ito ang nagsisilbing transportasyon para sa mga mag-aaral sa Rio Negro, Colombia. Araw-araw ay buwis-buhay na tumatawid ang mga bata para makarating sa eskwela. Batid naman nila ang peligrong maaaring mangyari, ngunit ito na ang pinakamabilis na daan patungo sa kanilang paaralan. Ang kanilang bilis sa animoy zipline ay umaabot ng 50 miles per hour o katumbas ng 80 km per hour. Sa bilis nito ay inaabot lamang sila ng 60 segundo para marating ang kabilang dulo. Ngunit lubhang napakadelikado nito dahil anumang aberya ay maaaring maglagay sa mga bata sa tiyak na kapahamakan. Ang larawan na inyong nakikita ay kuha ni Rex Features kung saan makikita ang batang si Daisy Mora na tumatawid sa bakal na kable. At mapapansin na parang may isang sako siyang daladala at ayon sa kumuha ng larawan, dito nakasilid ang nakababatang kapatid ni Daisy. Dahil ito'y 5 taong gulang pa lamang, hindi pa nito kayang tumawid mag-isa. Kung kaya naman inilalagay niya ito sa sakong tela para sila ay makatawid papasok sa eskwela. Ang kahoy na hawak-hawak ng batang babae ay ang nagsisilbi nitong pangkontrol sa kanilang bilis at bagal kapag sila ay papalapit na sa kabilang dulo. Araw-araw itong ginagawa ng magkapatid at ng iba pang estudyante
na tila ba hindi alintana ang panganib na kanilang kinakaharap para lamang makapasok sa kanilang paaralan. Pang-7. Lebak, Indonesia. Ang sira-sirang tulay na ito ay nagsisilbing daanan ng mga estudyante papunta sa kanilang paaralan sa Lebak, Indonesia. Ang tuloy-tuloy na pagbaha sa lugar ang naging dahilan sa pagkakasira nito. Hindi madali ang pagtawid ng mga bata dahil bukod sa nasira na ito, ay madulas pa ang kahoy at mga bakal na kanilang tinatapakan. Anumang sandali ay maaaring bumigay ang tulay at maaaring ikapahamak ng bawat dumadaan, lalo na ang mga mag-aaral dito. May mga pagkakataong magalaw din ang tulay lalo na kung marami nang tumatawid. Isipin natin ang peligro ng mga batang ito na hindi alintana ang sakuna na maaaring mangyari. Marating lamang nila ang kanilang paaralan. Sa kabutihang palad, ayon sa ilang namumuno sa lugar, matapos makarating sa mga opisyal ng pamahalan ang kaawa-awang kalagayan ng mga mag-aaral, ay nagtulong-tulong ang ilang NGO at ang isa sa pinakamalaking producer ng bakal sa Indonesia para makapagpagawa ng panibagong tulay at kanila na itong nagagamit hanggang sa ngayon. Pang-6. Zamboanga del Norte, Philippines. Ito ay karaniwan ng tagpo sa mga mag-aaral ng Oro Elementary School sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Hindi madali ang daan papasok sa paaralan lalo na sa mga bata na nanggagaling pa sa kabilang barangay. Kinakailangan nilang umakyat sa matarik na bundok at dumaan sa malubak na kalsada. May mas maayos na daan naman sa pamamagitan ng habal-habal, pero nasa 50 piso ang pamasahe na malaking halaga na para sa mga taga-roon. Kung lalakarin naman ang patag na lugar ay aabutin sila ng 3 oras. Kung kaya naman napipilitan ng mga mag-aaral na akyatin ng matarik at madulas na mga bato sa bundok para marating ang kanilang eskwelahan. Pang-5. Gulu, China. Sa isang remote village sa western China, may isang elementary school na literal na wala sa mga storybook dahil sa pagiging remote nito o yung lugar na mahirap marating. Karaniwang inaabot ng 5 oras ang mga bata para lang marating ang kanilang paaralan na matatagpuan sa gitnang parte ng bundok. Ang iba sa kailangan nilang daanan ay nasa isang ruler lamang ang lapad at walang anumang guide rails na maaari sanang hawakan ng mga bata upang ligtas na makatawid. Ang pagiging liblib ng lugar ay isang dahilan kung bakit nahihirapang makarating sa eskwelahan ang mga school supplies at iba pang tulong na maaari sanang magpabuti sa kalagayan ng mga bata. Pang-4. Sumatra, Indonesia. Ang mga bata sa Batu Busuk Village sa Indonesia ay kinakailangang tawirin ng tulay gamit ang kanilang parehong mga paa at kamay. Ito ay sa ibabaw ng ilog na may rumaragasang tubig. Hindi hadlang sa mga bata dito ang hirap na kanilang pinagdadaanan bago marating ang kanilang paaralan. Hindi biro ang pagtawid dito dahil kinakailangan mo ng matinding balanse at isang maling hakbang mo lang ay maaari mong ikapahamak. Ang malakas na binti at braso ay kinakailangan ng mga gustong tumawid dito. At isipin natin na mga musmus na bata pa lamang sila na nagnanais lamang na makapasok sa paaralan. Pagkatapos na makatawid sa delikadong tulay ay kinakailangan naman nilang maglakad ng aabot sa 11 kilometro bago marating ang kanilang paaralan. Ang determinasyon ng mga batang ito ang nagtutulak sa kanila na pumasok araw-araw sa kabila ng hirap na kanilang pinagdadaanan. Pang-3. Lake Titicaca, Peru. Ang mga estudyante sa Lake Titicaca sa Peru ay kinakailangang magsagawa ng 4 na oras araw-araw para lang makapasok sa eskwela. Sa sukat na 8,300 square kilometers, ito ang pinakamalaking lawa sa buong mundo na maaaring layagan ng mga barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Lake Titicaca ay madalas layagan ng iba't ibang klaseng sasakyang pandagat. Kung kaya naman napakadelikado ito para sa mga bata ang maglakbay dito. Sa liit ng kanilang bangka ay maaari silang mabangga ng mas malalaki pang mga barko na maaari magdala sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Maging ang sama ng panahon ay kanila ring nararanasan na halos ituwad na ang sinasakyang mga bangka ng mga bata. Ang iba sa kanilang mga magulang ay gusto na lamang sanang huwag na pumasok sa eskwela ang mga bata dahil na rin sa pag-aalala na maaari itong mapahamak sa pagtawid sa lawa. Pero ang pagpupursigi ng mga batang ito ang kanilang daladala para malagpasan ang lahat ng mga panganib na kanilang pinagdadaanan. Pang-2. Silangkap Village, Indonesia.
Ang mga mag-aaral dito ay kailangan tumawid sa ilog sa pamamagitan ng balsa na gawa sa pinagsama-samang kawayan. Ito ay karaniwan ng tagpo sa mga mag-aaral sa Silangkap, Indonesia. Ang balsang ito ay ang kanilang nagiging transportasyon sa kanilang pagpasok at maging sa kanilang pag-uwi. Mas madali sana silang makakatawid sa mas maayos na tulay na may layong 3 kilometro. Ngunit kinakailangan pa nilang magbayad sa mga ojeg o ang katumbas ng habal-habal sa Pilipinas. Nagkakahalaga ng 14,000 rupiah o katumbas ng 60 pesos ang pamasahe sa mga ojeg na ito. Hindi sapat ang mga baon ng mga batang ito pambayad kung kaya't hindi na nila sinusubok pa ang sumakay sa mga ito na kung tutuusin ay mapapadali sana nito ang kanilang paglalakbay. Pang-una, Zanskar Himalayas. Ito ay isang lugar na matatagpuan sa hilagang parte ng India. Marami sa mga mag-aaral dito ay naglalakad ng tinatayang 100 kilometro para lamang marating ang kanilang paaralan. O katumbas ng halos sa paglalakad mo mula sa San Fernando, Pampanga, patungo sa Muntinlupa City. Dahil sa hirap ng paglalakbay sa gitna ng nagyayelong kapaligiran at mapanganib na daan, kinakailangang hihatid ng kanilang mga magulang o kanilang mga guardian ng mga bata para marating ang kanilang paaralan. Hindi biro ang maglakad ng 100 kilometro at kung walang mangyayaring aberya, mararating nila ang eskwelahan sa loob ng 3 hanggang 4 na araw sa gitna ng nagyayelong paligid. Kasama na rin dito ang kanilang pagpapahinga 1 beses kada 1 oras at ang mahabang pahinga sa gabi na kung saan ay bumabagsak sa negative 30 degrees ang temperatura dito na hindi madali para sa mga murang katawan ng mga batang manlalakbay. Ang kanilang makakapal na damit, army sleeping bag at ang paggawa nila ng apoy ang kanilang paraan para malabanan ng matinding lamig. May mga naitala na ring pagkamatay habang tumatawid sa nagyayelong lugar na ito. Dahil hindi lamang ang mababang temperatura ang kalaban ng mga dumadaan dito kundi pati na ang matatarik at madudulas na mga daan na kailangan nilang lagpasan upang marating ang kanilang paaralan. Ang iba sa atin ay nagtatampo sa ating mga magulang kapag kaunti ang baon sa eskwela, hindi masarap ang lunch o di kaya ay hindi maayos ang uniforme. Pero paano na lang ang mga batang ito na peligro ang pinagdadaanan bago marating ang kanilang paaralan? Ang daan para sa mga kabataang nagnanais na makapag-aral at makatikim ng edukasyong inaasam. Ang mga kwentong ito ay makukuhanan natin ng aral na maging mapagpasalamat sa lahat ng ating mga biyayang natatanggap. Huwag natin kalimutan ang dedikasyon ng mga estudyanteng ito na hindi nagiging hadlang ang hirap ng kanilang paglalakbay upang makapasok lang sa eskwela. Alin sa 10 mga pinakadelikadong daan na ito ang pinakamahirap para sa iyo? I-comment mo na din ang opinion mo at babasahin natin lahat yan. Huwag na rin kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin. Thanks for watching. Bye-bye.